So, nasa jeep ako. May dala akong tsinela. So, for today's vlog, ang gagawin ko is yung aking ala-ala ng kahapon. Ang makeup na ginawa ko sa cabin crew hiring process namin sa Manila. So, kung gusto nyo malaman ang lahat ng yan, eto. So, para sa makeup ko ng mga panahon na yon, that was 2014 na nag-apply ako. Ang gagamitin ko, actually, hindi nakagaya ng mga yun kasi wala na ako ng mga products na yun. Pero usually talaga, mga drugstore makeup yun. Na sobrang mura lang. Kasi ng mga panahon naman na yun, nag-a-apply pa lang ako. So, yung ipon-ipon lang muna tayo best noong time na yun. So, ngayon, ang gagawin mga products, papakita ko na lang sa inyo. Counterpart rin naman ng mga yun. Kanina, nag-moisturizer na ako sa face ko. Since nag-wash na ako kanina. Panahon na yun, hindi pa uso yung primer. Kailan lang lumabas yung primer eh. Pero, for the sake of this video and para ma-protect na din yung skin ko, gamit tayo ng primer. So, ito yung gagamitin ko. Becca Shimmering Skin Perfector. So, yan. Lagay lang ako dito sa mga side na kailangan ko ng highlight. Kasi Shimmering Perfector siya. So, pag nilagay mo siya sa buong face mo, medyo shiny-shiny talaga siya. Kaya kinakamay ko lang to. Sorry, nakatingin ako sa viewfinder kasi hindi ako gumagamit ng mirror. So, yun. Kung nababother kayo, pasensya na. For my foundation, ito yung gagamitin ko, La Mer Soft Fluid Longwear Foundation in the shade Sand 23. Ayan yung shade niya. Diyan siya makikita. So, lagay lang ako ng isang pump. Sobrang lightweight nito, guys. Ayan. Kahit naman nung dati, ang ginagamit ko nga lang ng BB cream. Pero kasi wala akong BB cream ngayon dito. So, kailangan ko gumamit talaga ng foundation. Okay lang to kahit di ma-spread muna kasi hindi naman siya nagsistick agad sa face. So, pag foundation, mas gusto kong ginagamit to itong side na to ng sponge. Lagyan ko lang siya. Spread. Guys, kahit ang foundation, okay lang. Kasi yung hammer ng foundation naman, kaya lang yun. Basta mag-foundation kayo sa hiring nyo. Kasi sa hiring makikita din yung pagiging prepared nyo dahil sa makeup nyo. Kasi syempre sa cabin crew, sa job naman talaga natin is kailangan natin ng makeup. Diba? So, kailangan talaga ng makeup. Then, kahit gano'n pa kaganda yung skin mo, kailangan mo talaga ng foundation kasi nasa requirement talaga siya ng pagiging cabin crew. Ayan. Light lang lagay ko kasi nung time naman na yun, sobrang light ko lang din mag-makeup. At grabe yung makeup ko nun. Kasi hindi pa talaga ako marunong mag-makeup nun. Sobrang basic lang. Na yung tipong yung kilay ko is sinusunod ko to. Eh, sobrang baba niya, diba? So, sinusunod ko yan dati sa magmumukha mayon volcano. Ganon. Concealer. Ito yung ginagamit ko. Cleo. Kill cover. Ito may pagkaduwi siya. Pag tumagal sa face, hindi siya matte ha. Okay lang naman kung ano yung gamitin nyo. So, yan. Spread ko lang siya. Tapos, gamitin ko na itong side na to sa mga points na hindi ko ma-reach. Ano ba yan? May text ng text. Sasama ko yun. Actually, messenger. Sensya na, babe. Sorry, wait lang. Actually, itong ginagawa kong makeup, ito na rin yung makeup na ginagawa ko pag nag-flight ako. Kasi, same products yung ginagamit ko eh. Pero syempre dati, nung nag-a-apply pa lang ako, mga products na ng Philippines, mga Hervé Bilena, Nichigdo din. Ano pa ba? Basta sobrang dami naman, lalo na sa Watsons, tambay lang kayo dun, nalalaman nyo na kung yung mga magaganda dun na products, diba? So yan, tapos na tayo sa ating base. Ayun yung finish niya. Sobrang light lang. Kasi ayoko nung, parang halatang-halata na may makeup na hating-hati dito. Pero syempre, visible pa rin naman na may makeup ka. Hindi lang maganda na parang hati na yung color ng neck mo dito. So, maganda talaga. Same pa rin yung shade na nasa face mo and sa neck mo. Kasi, syempre makikita doon na, ano ba yan? Ito babaeng to. Mukhang espasol. Hindi naman pwedeng ganun, diba? So, yan. Tapos na tayo dyan sa ating base. Setting powder. Ito ang ginagamit ko sa ngayon. Itong La Mer
Hindi ko alam yung shade nito. Ewan ko kung isang shade lang. But maganda din na setting powder sa Pinas na ginagamit natin. Nichido, maganda yung setting powders nila. Yun yung ginamit ko dati. Natanda ko yun. Kasi talagang hindi nawawala sa makeup kit ko noon nung college ako yung Nichido na powder niya. Kasi maganda talaga siya. Tapos parang may mga glitter effect pa siya noon. Kasi nung mga 2014, uso yung mga ganun, di ba? Mga glitter effect sa makeup. So yan, pinaka lang siya. Dami ko maglagay nito. Super. Pero, natin na niya ngayon. Kasi gumawa akong special sa camera. So yan. Actually, itong powder na to, pwede hindi mo na siya patagalin sa face mo. Pero for now, patagalin natin siya. Kasi ano siya nagsisink in agad. Lalo na pag dump sponge yung ginamit mo. So yan, lagay ko lang siya ganyan. Hayaan ko lang muna siya dyan. At magkilay muna tayo. My kilay for my kilay. So ito yung gagamitin ko for the brows. So itong lalaglag. So ang gagamitin ko for the brows ay itong Goof Proof ng brow pencil ng Benefit. Isang side niya ay spoolie. Ayan yung spoolie. Tapos, ito, yung pencil. Retractable pencil siya. Maubos na siya. Gamit na gamit. Ilalagpas natin siya ng konti dyan. Kasi iba yung shape talaga ng aking brows eh. Mala vulkan. O, diba? Grabe yung difference, diba? Ng kilay ko, ha? Iba talaga yung nagagawa ng kilay. So, pag magkikilay kayo for your hiring process, wag naman yung parang black na guhit na tinta. At guys, ganyan ako kakapal magkilay dati. As in, makapal talaga ako magkilay dati. Yung tipong ano na, walang bukas. Pero dahil gusto ko naman medyo maayos naman to, gawin naman natin ng, panipisin natin siya ng konti. Hindi naman pwedeng ganyan siya. So, ayan. Okay na yan. So, ayan. Pero hindi pa yan tapos ha. Ilaline ko pa naman yan eh. So, hayaan ko lang siya na ganyan siya sa ngayon. Then, hayaan muna natin siya nakaganyan yung kilay ko. Gamit tayo ng concealer. So, dun sa line na gusto kong alisin. Kaya ko siya kinakapalan. Kasi para yung shape na gusto ko is magawa ko talaga. So, babawasin ko lang yung mga makakapal na hindi pantay-pantay. Hindi ako gumagamit ng brush. Hindi ako gumagamit ng brush para i-spread yan at i-blend. Mas nakokontrol ko kasi pag hands yung ginagamit ko. So, yan. Here, besh. Her. Tapos, ganyan sa kabila din. Tsaka, hindi ako nag-aahit kasi ng kilay. Kasi, wala na nga eh. So, i-conceal ko na lang. Pag nag-eyebrows ako, kasi wala na nga siya. Here, aahitin ko pa. So, ayan na yung kilay natin. After nung aking eyebrows, minahin natin yung mga brown products. So, gamit ako ng aking contouring kit. Smashbox. Ito yung kanina ko pang ginagamit na mirror. And, ito yung Cali Contour Shape Bronze and Glow. So, ang gagamitin natin ay itong shade na to for my contour. Ayan siya. Sitip ko lang siyang ganyan. So, kung medyo tansyado ko, no, kung ilan dapat yung gano'n kadami yung products na nilalagay ko. Kaya, so, sobrang dami agad. Spread ko lang siyang ganun, okay na ako. So, pero pag hindi nyo pa tansyado yung products na ginagamit nyo, syempre, kaunti-unti muna kasi mas okay naman yung magdagdag kaysa magpawas. Mahirap yan. So, yan, spread. So, for the nose naman, pag nilagay ko yung brush na ganyan, diretso ko siya dito, hanggang dito sa side na to. Kasi, maumbos tong side ko na to, so dapat
Atras siya ba? Ano ba dun? Kasi mag-depend siya. Mag-depend siya. So, ganyan ko siya. Spread. At alam nyo ba guys, nung nag-apply ako nun, grabe, tandang-tanda ako. Nag-jeep lang ako. Nag-jeep lang ako na naka-skirt ako, na naka-sleeveless sa loob at blazer. Pero yung blazer, syempre, hindi ko muna siya suot. So, nasa jeep ako, may dala akong tsinelas. Yung, as in, yung pasipit na tsinelas, ang tawag dun. Basta yung tsinelas na yun. Tapos may baon lang akong shoes. Dala-dala ko yung shoes ko sa paper bag. Tapos handbag. So, yung handbag ko laman yung mga kailangan ko. Tapos, natatandaan ko pa yung pag dumating na ako doon sa hotel na maaga, halimbawa yung start na accepting nila ng resume is mga 8. Nadun na ako ng 6 kasi sa sobrang aga ko. Kasi takot akong malate dun sa hiring process. Kaya, ayun. Dadating ako doon. Pupunta ako ng toilet, kahit saang toilet. Doon ako magse-change ng pampaa ko, ng shoes. Tapos, doon ako magme-makeup talaga. Kasi aalis ako ng bahay na parang wala pa akong makeup as in. Or minsan, pagtingin ko okay naman yung weather, hindi naman umuulan or hindi sobrang init. So, ang gagawin ko, aalis na ako ng naka-powder. Tapos, doon na lang ako magkikilay sa toilet para naman hindi siya kung saan-saan na napunta. Next naman, after na ating contour, alisin muna natin itong powder na nandito ko. Diba? So, spreado. Wala akong nilalagay na any powder na. Hinaayaan ko na yun na lang yung kumalat. Yung chinelas, guys. Hindi ina-accept sa office yun. Hindi siya magandang tingnan. So, magpalit ka na bago bumaba ng jeep minsan. Pero kung sa mga hotel naman, minsan naka-chinelas ako hanggang dun sa lobby ng hotel. Which is okay lang naman. Medyo carry lang. Pero pag sa offices ka papasok, syempre mag-shoes ka na best. After nating i-spread yung aking powder, mag-proceed na tayo sa aking eyeshadow. So, gagamitin ko yung same palette. Ayan siya guys, magaganda kasi yung color nito. Pwede kong gamitin ito for eyeshadow, including this one, or etong dalawang to okay din. Kahit ito, okay din for eyeshadow. Pero ito, hindi ko siya ginagamit kasi medyo lumulundag siya sa face ko. So, ayan. Gamitin natin siya. Kamayin lang natin. Kasi nung time naman na yung wala akong gamit na brushes eh. As in, ang gamit ko lang kamay-kamay lang ako. Pero syempre sa foundation. Minsan may foundation kinakamay ko. Pero syempre mahirap. Kasi, feeling ko nabubuo siya pag kinakamay ko yung foundation. So yun, ko lang siya. At yung ginagamit ko guys, yan, okay na yan. Basta mag-deepen lang yung eyes ko, okay na yan. Tapos, gamit ako nito for the... Ba yun, hinahanap ako muna. Gamit ako nito. Dito naman sa... Ito. And, tapos, lagyan lang ako nitong glittery keme. Susunod na to. Kasi nung time na yun talaga, mag-glitters talaga yung mukha ko. As in, kasi feeling ko nakakabata siya. Sure! Ewan ko. Nilagay ko siya dito sa side na to. Wala ko anong tawag dyan. Para mag-open up lang yung eyes ko. Kasi yung mukha ko, guys, wait lang. Hindi siya makuha. Kasi actually, hindi siya mukha. Ano siya? Yung make-up ang gagamitin ko naman. Yung same brow pencil. Ginagamit ko siya nung mga time na ganun. Since, syempre, tipid-tipid ang days ko pa yon. Ginagamit ko yung brow pencil ko as eyeliner na din. Kasi guys, hindi yung patusok na ganun. Kasi yung retractable naman is nakaslant siya. So, ginaganyan ko siya. Pero dito lang sa side na to. Dito ko lang ito nilalagay. Tapos, itong lower side. Half lang. Kasi ito nilagyan ko lang siyang glitter effect. Tapos, half lang dito. Guys, hindi ako professional makeup artist So, ito yung ginagawa ko lang. And, nabubuhay naman ako sa gantong style. So, carry lang yun. Parang magkaroon lang ng dark side dito sa baba. Tsaka dito. Yun lang yun. Next naman ay ating mascara. So, ito yung ginagamit kong mascara. Smashbox. Full exposure. Ganito siya. Ganyan yung style niya. Tapos, pag naglalagay ako ng mascara, yung mirror ko, lagay ko siya sa baba ng chin ko, mga ganyang side or kahit ganyan. So, tingnan ko sa kung ganyan, mas madali na gawin yung mascara ko. Tapos, hindi pa siya magsasmudge dito sa bandang taas. Noong mga time na yun na nag-a-apply pa ako, medyo alam ko na kung ano dapat kong ilagay, ano yung skin tone, ano ibig sabihin ng mga ganun. Kasi,
Sumasali ako sa mga contest sa school. So, nalalaman ko rin yung paunti-unti na makeup. Pero syempre, hindi ako ganun kagaling na parang alam ko na agad lahat. So, yun. Ano lang siya. Alam mo, hinihinata mo na hindi malagyan yung mata mo. Pero nalagyan yung ilong ko. Daanin sa camera. So, pinigyan ko lang siya nga. Ayun. Nabuhayin ang aking mga mata. So, ayun, hindi ako naglalagay ng false eyelashes nung mga panahon nag-a-apply ako. Kasi hindi siya natural tingnan. Tsaka, medyo shocking yun for me. Kasi pag naglagay ako ng false eyelashes, hindi ako komportable. So, magiging rason pa yun para maging ma-conscious ako. Ma-conscious ako sa galaw ko, sa mga mata ko, diba? So, hindi ako naglalagay. So, next na ang ating blush. Sobrang helpful nung palette na to. So, yung gamitin ko itong blush na to. Lagay ko lang siya dito sa lower part na, pinaka-apple na. Ito yung apple ng cheek natin. So, medyo sa pagka-low part na magbe-blend na dun sa aking contour. So, gentle lang. Kasi medyo malapit na to sa eye part natin eh. Gentle lang. Tapos, pataas yung stroke. Para yung transition ng inyong blush at dito sa pinaka-skin nyo is maganda siya. Doon manipis yung part na yun. Kasi kung dito ka magsa-start na ma-dark yung blush mo, tapos pababa, so magiging mataas masyado yung ano mo dito. Masyado magiging dark dito. So, dapat pa ganun. So, next is mag-lip balm muna ako. Ayan. Kahit ang lip balm, okay lang. Pero ito, sobrang ganda nito. Body Shop Liquid Matte. Ayan. Kasi para matakpan yung pagka-dark nung side ng lips. Gamit naman ako nitong Vice Phenomenal Matte Liquid Lipstick. Ayan. Ayan. So, ayan na siya, yung ating makeup. So, ngayon, ayusin muna natin ang ating hair. Pero, wag sobrang mataas, guys, ha? Kasi nagmumukha tayong, unprofessional siya tingnan pag sobrang taas. So, hanggang dyan lang siya. Ito yung ear mo. So, lagay mo lang siya hanggang dito sa side na to. Parang kapantay lang ng ear mo. Kasi, mamaya maglagay tayo ng donut. So, yun. Pag natay mo ng hair mo, lagay ka ng hair product. Tapos, lagay ako ng donut. Yun. So, ayan na. Ayan na ang ating finished product. So, ayan. Basta, pag nag-makeup kayo, guys, keep it mas natural kumpara sa sobrang heavy makeup. So, ayan. Ginawa natin makeup for today. So, that's it for my cabin crew hiring process makeup tutorial. Ayan. So, ginaya ko lang yung look na ginawa ko dati na nag-apply ako. So, ito din yun. Iba lang yung mga products kasi wala ako nun ngayon dito. So, kung na-enjoy nyo itong video na to, pa-like and comment down below kung ano pa yung mga videos na pwede kong gawin. And also, subscribe na din and share this vlog to your friends. Thank you so much and bye-bye!